Kumusta? Magandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. Welcome back sa ating panibagong video, panibagong kaalaman na naman po. Dito lang po sa Ka-Amazing Farming. Mga ka-farmers, mga ka-viewers, subscriber. Sa umagang ito, ang talking point po natin ay patungkol po sa maling pag-apply ng mga insecticide sa ating mga pananim na nagdadala o nagdudulot ng dahilan sa pagkasira, pagkalaglag ng mga bulaklak ng ating mga tanim na talong, kamatis at saka ampalaya at iba pa. So mga ka-farmers, mga ka-viewers, ayun po ang ating pag-usapan sa umagang ito. At bago natin ipagpatuloy sa mga baguhan at mahilig sa ganitong usapin about farming, pahingi na naman po sa inyo ng like kung nagugustuhan nyo yung video na to, at saka paki-comment na lang po kung anong po ang mga ipapagawa ninyong video para sa pagpatuloy na pagbahagi natin ng kaalaman sa pagtatanim ng kahit anong uri ng mga pananim. So ngayon mga ka-farmers ay nandito po ako sa tanim ko na talong para makita at may check natin kung ano ang mga kakulangan. Kasi yun po ang ginagawa ko pag nandito ako sa aking taniman, yung pag-check ng mga kulang. And then sa mga bago nating viewers at hindi pa nakapag-subscribe, kung nagugustuhan nyo ang ating kwentuhan sa umagang ito, pa-subscribe naman po at paki-hampas naman po sa notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. So ngayon mga ka-farmers, pag-usapan natin ang mga maling application sa ating mga ginagamit na mga insecticide, fungicide, at saka ang paghalo na hindi tama sa insecticide at saka fungicide. So ngayon mga ka-farmers, malalaman na po natin. So ngayon, samahan niyo ako habang nag-ikot at pinagmasdan ang mga pananim, habang magbahagi ng konting kaalaman dyan na aking na-experience, mga ka-farmers, atin ang pag-usapan at umpisahan. Ang una mga ka-farmers, bakit tayo nagkakamali sa ating paggamit? Dahil hindi natin iniintindi ang mga babala o dosage na nakasulat sa label. Mga ka-farmers, unang kamalian, ang nakasulat sa label, halimbawa sa dosage, ay ang nakalagay, kung example alika 3 to 5 ml, ginagawa mong 10 ml, mali na po mga ka-farmers. Ang resulta sa mali nating pag-apply, una, yung mga bulaklak hindi nila kayanan, ma-stress sila, malaglag. So yun po ang dahilan, una, sa pagkalagas po ng mga bulaklak sa ating tanim na talong, kamatis, mamamatay ang kanyang bulaklak, ampalaya, sili, bell at iba pa. Kasi ang ating application mga ka-farmers, mga ka-viewers, ay over dosage. So yun po ang isang sanhi na kamalihan nating nagawa sa ating mga pananim. Sa tingin mo yung nakakatulong kasi naprotektuhan sila laban sa mga pesting insekto, ay ang nangyari na minimize mo naman ang pesting insekto, pati na din ang pagbigay ng bunga para maani mo sa sunod na araw ay nakukontrol din kasi nalalaglag. So kawawa ang pesting insekto matake, kawawa din ang tanim mo kasi hindi na po nila makayanan dahil sobra na mga ka-farmers ang dosage na na-apply mo. Pangalawa, kung tama naman po ang dosage at sinunod ninyo ang mga babalang nakasulat, mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang pag-apply ay mali na din. Bakit? Kasi nag-spray ka mga bandang alas 10 na, alas 9, alas 10, sobrang init, hindi na po siya pwede mga ka-farmers, lalo na pag ang insecticide mo ay sinasabayan ng pulyar. So paano ba natin maitama sila?
Halimbawa mga ka-farmers, pag mag-spray ka ng insecticide and then haluan mo pa ng foliar, mas maganda ka-farmers, ka-viewers, share ko lang po sa inyo na umaga. Yung basa pa ang dahon tulad nito. Napansin natin, no? May mga hamog pa, oh. Basa pa ang dahon, no? Kita nyo, mga basa pa ang dahon, no? May tubig pa sa dahon, no? May mga tubig pa sa dahon. So yun po ang mga palatandaan na pwede tayong mag-spray ng ating ginagamit na insecticide, tapos sinamahan pa natin ng foliar. Ano po pa ang resulta pag halimbawa ay mag-spray tayong wala na sa sakto o tamang oras? Ganun pa din mga ka-farmers, hindi na makakayanan ng mga bulaklak ang mga lason, kasi mainit na, kasi nakakapil na to ng sobrang init tapos biglang nabasa, o sa tao pa mga farmers, pasma or pasmo. So parang ganyan ang mangyayari. So pangatlo mga ka-farmers, ang paghalo ng insecticide, fungicide na hindi compatible. So may dahilan din mga ka-farmers sa pagkalagas o pagkasira ng mga bulaklak at dahon, tapos sinabayan mo pa ng foliar, tapos nag-spray kang wala na sa sakto tamang oras. So yun po mga ka-farmers, hindi natin maiwasan ang pagkasira, no, ng ating mga pananim. Kaya nga kailangan man natin mga ka-farmers, kung ano man ang nakasulat sa label, kailangan nating sundin para maiwasan natin ang ganyang mga problema. Ano pa mga ka-farmers? Ang pag-spray po ng fungicide na copper tapos hinaluan mo pa ng insecticide. Mga ka-farmers, malaking problema pag gawin nyo dyan yung mga copper na yan. No, kahit anong uring ka mga ka-farmers fungicide tapos hinaluan mo, kasi ang copper fungicide, ano po siya, bactericide fungicide. Solo lang po siya mga ka-farmers, at hindi pwedeng haluan ng kahit anong uri ng mga foliar, kahit anong uri ng mga insecticide. So pag ibig sabihin pag copper, solo, mag-isa lang siyang i-spray kasi bactericide fungicide po siya. So mag-react siya mga ka-farmers pag once na mahahaluan natin ng ibang produkto. Kaya nga ang isa-suggest ko sa inyo, pag once na mag-apply kayo ng mga copper fungicide, solo lang po siya. So yun lang po mga ka-farmers. Ano pa mga ka-farmers, no, ang mga mali natin? Abangan nyo lang sa susunod nating mga video. Ang pag-usapan na po natin ay patungkol na po, no, sa maling pag-apply ng mga fertilizer, paghalo na hindi tama. Kasi alam niyo mga ka-farmers, ang paghahalo, no, ng mga kahit anong uring mga fertilizer para sa ating mga panananim, una, intindihin din natin ang mga nutrients analysis, kasi may fertilizer sa bagong tanim at may fertilizer sa namumunga na. Tapos mga ka-farmers, ang fertilizer sa namumunga na, yun po ang ginagamit mo, no, sa bago mong tanim. And then ang fertilizer sa bagong tanim, doon pwede mo na sa mamunga. So walang problema pag ganyan mga ka-farmers. Pero pag ang fertilizer na ginagamit mo ay sa namumunga na, hindi sa bagong tanim, doon nagkakamali ka. So mga ka-farmers, mga ka-viewers, sana nga iabangan nyo ang video natin patungkol dyan. So ngayon mga ka-farmers, nagawa na natin, no? So marami pang mga pagkakamali natin mga ka-farmers. So kailangan nating maitama, una, na magbasa lang tayo, no, sa mga tugon o babala na nakasulat sa label, para masundan natin ng husto o tama ang paggamit ng mga pestisidyo para po sa mga pesting insekto na umaatake sa ating mga pananim. Kasi pag hindi natin maano mga ka-farmers, may tama, kawawa ang ating tanim at lalo pang kawawa tayong nagtatanim. So yun lang po siguro ang mai-share ko po sa inyo. Sana po ay nakakatulong po sa inyo. So ulitin ko, ang mali natin mga ka-farmers, ang paggamit ng insecticide na sobra sa dosage. Yun po ang sanhi sa pagkalaglag ng mga bulaklak. Pangalawa, ang paghalo ng insecticide fungicide na hindi compatible. Pang-apat mga ka-farmers, ang pag-spray wala na sa oras, lalo na pag sinamahan mo ng foliar.
and then nag-spray ka alas 10 na, ang mangyayari maraming puti-puti sa dahon ng talong mo. So yun po mga ka-farmers, nasusunog siya sa foliar na sinabay mo sa insecticide. And then ang pang-apat mga ka-farmers, ang pag-spray ng fungicide na Caperbis para sa mga bacterial wilt, partial wilt at saka wilting. Yun po mga ka-farmers, hinaluan mo siya, mali na yan. Kaya nga mga ka-farmers, bago tayo gumamit ng mga pestisidyo, kailangan natin basahin ang mga label, intindihin kung paano siya natin i-apply para walang problema sa ating tanim. Tulad ng inyong nakikita, napakaganda ang talbos, napakalinis, napakabulak, napakadami pang bunga. So kahit mura lang ang presyo, dahil marami, kikita pa din tayo. Okay, so sa yung lahat mga ka-farmers na nanonood sa ating video, bago natin ito tapusin, maraming salamat po. Shout out po ulit sa aking mga subscriber, viewers, comment. Kung may gusto kayong ipapagawang video, ano nyo lang mga ka-farmers sa baba para magawa natin ng video. So yun lang siguro ang may share at may bahagi ko sa inyo. So pasensyahan nyo mo po ako mga ka-farmers kasi bulol pa akong magsalita ng Tagalog, and then hindi po ako expert mag-explain kung paano, kasi wala po akong pinag-aralan. Farmers lang po ako mga ka-farmers, na may mga kaalaman ng natutunan sa loob na pong maraming taong ng pagtatanim. So kung ano man ang mga pamamaraan na nakakatulong sa akin, yun lang po siguro ang pwede kong i-share at ibahagi sa inyo. Kasi kahit tanungin nyo pa ako mga ka-farmers, kahit ilan pa kayong magtatanong sa akin, basta naranasan ko at palagi kong ginagawa, kasi yun ang aking practice, walang hindi masagot mga ka-farmers, so walang hindi masagot kasi practice ko, yun ang ginagawa ko halos at araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan sa mga pananim ko. So kaya nga hindi ako mauubusan ng sagot sa inyong mga tanong, kasi ginagawa ko sa tanim ko na talong, ginagawa sa ampalaya, sa kamatis, sa bell pepper, sa mga watermelon, mais, okra, sitaw at iba pa mga farmers. So yun lang po siguro ang i-share at may bahagi ko. So ayun yung lahat, maraming salamat uli, bye bye and God bless, happy watching, happy farming.